Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Sa umagang ito yung ating babasahin. Old and New Testament. Ayon pupulot na naman tayo ng isang verse dito sa Old Testament. Sa isang book of Amos. Kilala niyo si Amos. Amos, isa siyang propeta nung kapanahonan ng Israel. Ano ba ang gamit ng isang karpenter o kahit mason o kahit anong klaseng anluwagi ang tawag dyan o ano pa man? Mayroon silang ginagamit na plumb line. Itong plumb line na ito ay ginagamit upang maging tama ang hulog ng structure na kanyang itatayo, bahay man o anong klaseng structure. Kaya ang Biblia, ang Panginoon, mayroon ding siyang ginagamit na para siyang isang tagapagtayo ng bahay. Ang totoo, tagapagtayo talaga siya ng bahay. At ang bahay na tinatayo na yon ay tayong mga tao. Diba? Tayo ang kaniyang itunuturing bahay sapagkat ang ating katawan ay pinapasukan niya ng kanyang espiritu. Ito yung sabi dito sa Amos 7 verse 7. And he shewed me, and behold, the Lord stood upon the wall, made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them anymore. Bakit sa tingin ninyo ginamit ng Panginoon yung plumb line o yung hulog sa kanyang bansang Israel? Actually ngayon sa panahon, hindi lang Israel ang kanyang itinutuwid, ang kanyang tinatayo. Lahat ng tao, lalo na tayong mga sumasampalataya sa Panginoon, ginagamitan tayo ng Panginoon ng parang isang material sa panday upang maikurik ang tamang hulog. Kuminsan mga kaibigan, ang tao kumikilos ng wala sa hulog, wala sa kalooban ng Panginoon. Kaya kuminsan tayo ay nakahilay o hindi tayo nakatuwid, itinutuwid tayo ng Panginoon. At huwag tayong sasama ang loob. Huwag sasama ang loob natin sa Panginoon kung tayo ay itinutuwid ng Panginoon. Bakit? Gusto niya na ikaw ay maging matuwid sa kanyang harapan. Kaya ito mga kaibigan, ito yung isang ehemplo ng Panginoon ay pinakita sa propetang Amos noong panahon na yon, sapagkat ang bayan niya ay nakahilig na, hindi na tuwid. Kaya sabi niya, hindi na ako dadaan dyan. Bakit? Kung ikaw ang tao, nakadaan ka sa nakahilig na isang pader, istruktura, ikaw ay matatakot. Dahil ang tendency ng nakahilig, ito ay babagsak. Kaya ang gusto ng Panginoon, ikaw ay hindi bumagsak. Kaya itinituwid tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, yung salita ng Panginoon, yun ang nagtutuwid sa atin. Yun yung nagtutuwid sa atin. Hindi simbahan, hindi kung sino, kundi ang Panginoon mismo. Sapagkat gusto niya na tayo ay matuwid upang tayo ay umabot sa kanyang binibigay na kaligtasan. Yun lang mga kapatid, at sana'y maunawaan natin, kasi ang nag-aaral ng Biblia, tayo nananampalataya kailangan
mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat.